Yeah. At least konting nalinis. Yeah. Hindi kasamang trailer, but yung truck lang. You know, mga stain ba. Gusto ko ito siya magiging kintab, but takes time. Good morning mga Choy, mga Chay. Good morning internet. Good morning viewers. Location, Minot, North Dakota. Ang oras ay alas 7 ng umaga. Start for a day. Today is Sunday. Medyo malayo pa ako. Wala pa ako sa kalahati ng aking biyahe. 8 hours and 0 minutes of remaining drive. Anyway, so of course, no, nagbabasa ako ng mga comments niyo as usual. Meron akong mga nabasa doon na yung last video namin ni Manoy na kumain. Sa mga nagtatanong ulit, no? Sa mga nagtatanong kasi si Manoy ay madalas makikita ninyo sa aking video kasi pag after niya ng mga camping, pinagsasama kami dalawa sa biyahe. Ngayon lang, naghiwalay kami dahil papunta siyang Tacoma ng last naming video nung nagkarga kami ng Love 6.0. Then ako papuntang Georgia. Hindi siya pinasabay sa akin dahil meron siyang off by June 12 kasi meron naman siyang camping, family camping nila. So ngayon, ako lang mag-isa papuntang, may mga kasamahan ako but I don't know who they are, kung sino yung mga damuho na yun, but yun nga, may mga nagtatanong kung about kay Manoy, no? About sa pagka-SDA ni Manoy, yung 7th Day Adventist. Si Manoy ay 7th Day Adventist. Binibiro ko lang yan si Manoy pag sabi ko, tikman mo yung baboy, pero I know hindi niya gagawin yan dahil 7th Day Adventist yan. Then I think since from the start, yung parents niya 7th Day Adventist. Si Kevin ay isang pastor na ngayon ng 7th Day Adventist, si Pinoy Maniho. So sila ay 7th Day Adventist kaya hindi sila nakain ng pork at saka yung mga shrimp. Ngayon may nag-comment na bakit hindi ako nakain ng dinuguan. Bakit hindi ka nakain ng dinuguan, Marco? Anong meron? Bakit hindi ako nakain ng dinuguan? Sa totoo lang mga Choy, mga Chay, nakain ako ng dinuguan before. Yeah. During elementary days ko.
during elementary days ko, kumakain ako ng dinuguan. But merong pat. Nung sino mga taga Cagayan de Oro? Sinong mga nag-aral sa West City Central School sa Carmen? No, mga taga Cagayan kayo. During that time, parang hirap balikan. Yung bang nahuli yung mag-asawa sa tapat ng West City Central School, yung karinderya, I don't know if totoo, pero nabalita na yung palang kinukuha nilang mga, yun daw, hindi pala, kasi nga yung daw na kinukuha nila mga dinuguan, mga laman loob na niluluto nila sa dinuguan ay galing dyan sa morgue, dyan sa may GR Porta, sa may Divisoria. Kaya pala masarap yung dinuguan nila. Hindi naman ako nabili doon, yung tindahan na yun. May pinagbibilan ako, yung aming kapitbahay, si I know, nanonood to siguro si Nanglita yan sa Carmen. Doon ako bumibili ng dinuguan sa kanya, yung karinderya, si Nanglita Reyes, Lita Reyes. Pero yung tapat ng school, ng elementary school, never ako bumibili doon. Ang mga teacher namin noong elementary, doon sila nagpabili ng mga dinuguan. Sinundan yung mag-asawa, nakitang doon bumili ng mga dugo sa morgue ng GR Borja, diba, yung malapit, meron pa yung ano, yung may malapit dyan sa amphitheater before. So mga taga Cagayan de Oro, diba, may GR Borja yung area na yan, mayroong morgue dyan. Binalita yun before so Bumbu Radyo, ang tigaw sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro. Yeah. Maayong buntag mga higala, kining atong espesyal nga balita. Mag-asawa nasapnan, namalit og dugo diri sa morgue. Buk 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 buk. Wala siya. So iundang kong kaon, tumigil ako sa pagkain ng dinuguan. Then naisip ko that time, ano, kaya ako kain ng dinuguan. Dugo sa baboy, dugo ng baboy, lulutuin, kakainin ng tao. Mga pampira. So that time, hindi na ako kumain ng dinuguan. Talagang tumigil na ako, parang hindi na kaya. So yung aking anak na lalaki, yung si McCaufman, 5 years old, umalis ng Pilipinas yan. 5 years old, dumating kami sa Canada. Ngayon ay 15 years old na siya. So 10 years ago. Bago kami umalis, siyempre may mga despedida. Ngayon sa despedida, may mga ihaw ng baboy. Kaya nakita niya nung time na yun na may kinatay na baboy doon sa likod ng bahay namin, doon sa ano talaga yung sa semento nakahiga. Doon nilaslasan ng mga tinae, mga laman loob. Nakita niya yun. Kaya parang bumabalik sa isip niya yung situation. Kaya hindi siya nakain ng pork. Hindi siya Muslim, yung batang yun, pero hindi siya nakain ng pork. Nakakain siya, pero nililin lang ko. Hey, that's beef. Hey, that's chicken. Kasi hindi pa niya ma-distinguish alin doon ang pork meat at saka yung
pork meat at saka yung beef meat at saka yung chicken meat. I think at now sa age niya, I think meron na ano na niya, but before pinapakain namin siya ng pork. Kaya yun ang reason din ng aking anak na hindi siya kumakain ng pork. In 2 And yung aking kilometers, take the exit on the right to US 52 East. yung aking tatlong anak hindi na kain ng dinuguan yun. Stop sign. Yung aking tatlong anak, kahit yung aking panganay, Exit on the right to US 52 East, then take the first right. yung aking panganay hindi rin nakain ng dinuguan. Yung aking pangalawa hindi nakain ng dinuguan. Ang paborito nilang kainin ay kung ano yung paborito ko, spaghetti. Yes. Spaghetti yung paborito nila. Spaghetti na gawa ng kanilang mama. Luto ng kanilang mama. Yung spaghetti na binabalik-balikan talaga nila sa French. Kahit ako. Kasi alam niyo bakit? Ako, paborito ko rin spaghetti ng asawa ko. Kasi nakuha niya ang timpla kung paano magluto ng spaghetti yung aking mama before. Kasi yun ang paborito ko, yung spaghetti. Then, yun talaga yung ewan ko, nag-usap pa sila before. Hindi naman niya nabutan yung mama ko eh. Pero yung timpla, the way yung sauce ay nakuha ng wife ko, yung style. Kaya paborito ko rin ng spaghetti ng gawa ng aking asawa. Then paborito din ng aking anak yung spaghetti na gawa ng nilang mama. So, yeah, yun ang reason. Hindi ako nakain ng dinuguan. Hindi ako nakain ng dinuguan. Hindi ako nakain ng mga laman loob, ng mga hayop, yung mga bituka. Hindi ako nakain yan. Hindi ako nakain ng kambing. Nalalansahan ako. Take Then, the exit madalang on the din right ako sa to US 52 East, sa isda. then take the first right. Nagkakaroon ako ng, o sa Bisaya pa, ugahip. Nagkakaroon ako ng sugat dito sa aking ilong. Yung pag kumakain ako ng isda dito. Tapos mangangati yan siya. Mararamdaman ko, mangangati na yan. And then mamaya-maya puputok na yun. Yung mga maliliit na parang Turn tagyawat. right at the stop sign. Dalawang piraso, tatlong piraso dito puputok sa akin. Dito, nagkakasugat yan. Then, nawawala naman yung sugat niya, yung yung pagkatapos ng sugat, yung ano niya, nawawala naman siya. Yun ang mga iniwasan ko. Laman loob, dinuguan. Hindi ako nakain ng bupis. Kasi mix na yung bupis, di ba? Mga dinuguan, mga atay. Hindi ako nakain yan. Kambing. Hindi rin. So anyway, kalabas na ako ng Minot. Kalimutan ko mag-stop. Meron pala kami tinatawag na 3 seconds. Labas na ako ng Minot, then Continuing US 52. I don't know kung saan ako makakarating today sa aking 11 hours. Where is that? Dadaan muna ako dito sa Belva para sa aking lunch. May tiyuhan dito. Saan pumunta to?
Mag-grab lang ako ng manok. So may isang queue line dito. Papunta din siguro to ng Virginia or Tandem, oh. Yeah. Yung mga oversized load. Cinex. Ito ay nasa Belva, North Dakota. Merong masarap na chicken dito. And I hope meron na silang luto. Kasi mamaya papapaking ko na lang yung manok. Yung bang parang wala ng kanin. Diretsuhan na. Ay shit man, wala pa. Sorry. Wala pang manok. Sausage and bacon. Wala pa. What time is your chicken? Huh? What time is your chicken? About 18 minutes. 18? Yeah, 'cause he's got to bread it and then. Oh no, I can't wait 18 minutes. Okay. Yeah. I'm sorry about Yeah, that. it's okay. Thanks. You have a good day. Yeah. Masyadong matagal, 18 minutes. So sorry, my love. Walang manok. Yeah. Ito na lang ginawa ko, croissant, sausage, bacon. Ito na lang. Sayang. 18 minutes, hindi ako makapaghintay ng 18 minutes. My friend, good morning. Yeah, 18 minutes too long. Kailangan na naming umalis ni Burdagul. Burdagul. Yeah. Anyway, yung kalimutan ko palang i-update, no? Yung binangga ng deer ay ito siya. Okay na ng konti, pero kailangan lang siyang i-body shop kasi lumabas siya ng konti dito. Kailangan lang siyang ipasok ng konti compare mo dito sa isa, no? Straight. So konting-konti lang body job nito, i-press lang to papaloob, itong side na ito. I-press lang siya paloob dahil sa John Deere na maliit. Blender na malaki pala. Bumangga. Pero again and again, ang mahalaga ay safe ang driver. And safe, hindi natumba and everything. So tara, driving is Don't you worry any longer. You look ugly when you frown, and I don't want that shit around. Didn't know I never told you. It's
all big fake smiles in California. Yeah. If you say you all good. Hey, how are you? Doing good. We're doing the truck and the trailer today. Just the truck. Sure. Yeah. For the paint, were you thinking the glass wash or no brightener wash today? No brightener wash. Sure. Yeah. Are we brushing the paint for you? No. Sure. I just want the truck clean. Yes, sir. Yeah, that's it. Yeah, for that policy. What is the wide on your, the door, the wide? The width? This 13, right? 13 feet. Okay, this is 10 feet plus. Okay. Then, yeah, for that polished aluminum, did you want us to use the citrus at all for it? No, I think it's not covered with the company. Sure. Yeah. Sounds good. But yeah, once this guy gets pulled in, I'll just have you go to that left bay there. Yeah. Thanks, sir. Thank you. Pahugas muna ako ng truck lang dahil sobrang dumi. Hugas lang ng ulo ng truck. Just truck. Oh yeah. Yeah, took a little bit of that film off there. Yeah, yeah. At least. Yeah, we're just getting it all finished up. If you want to hop in, Okay. get it started. Thanks, sir. Wow. Saglit lang to dahil ano lang to eh. Truck lang yung pinahugasan ko. Whew. 30 minutes break. You have 3 hours and 22 minutes of remaining drive time. So kailangan ko pa ng another 10 minutes. Pinahugasan ko yung heady crack. Pina-brightener wash ko siya baka sakali. Baka sakali na luminis kahit saglit, kahit konti. Kasi sobrang ano niya eh. Iba yung kulay niya. Meron silang oras dito. Nagbibilang eh. Let's go, boys. Okay, let's go. Yeah. At least konting nalinis. Yeah. Hindi kasama ang trailer, but yung truck lang. You know, mga stain ba. Gusto ko ito siya magiging kintab but takes time. Yeah, takes time. Anyway, tapusin ko lang yung aking 30 minutes break. Ngayon, masusubukan yung 4K na dashcam na Chevy. Yung in-unbox ko kahapon. So, nandito ako ngayon sa Minneapolis 494 Interstate Highway. No editing, no filters, just the 4K itself. Walang i-edit dun sa contrast or brightness niya. And then let me know sa comment box kung 4K nga ba or malinaw para sa inyo yung 4K. Let me know sa mga gustong mag-order, gustong kumuha ng ganitong dashcam. Ilalagay ko yung kanilang link sa aking description. Puntahan ninyo kung okay sa inyo to. This is two-way, dalawang channel, two channel, front and back. But pwede mo rin siyang ilagay sa front o sa loob ng truck. Pwede mo rin siyang ilagay sa loob ng truck. So dalawa, isa sa labas, isa sa loob, or ilagay mo dito sa side mirror mo sa labas ng truck. It's up to you kung paano mo gagawin, paano mo i-set up yung mga wires ng yung camera. So 4K Chevy dashcam.
for a night. Turn left on East Main Street, then take the second left. Turn left on 775th Avenue, then take the first right. Wala nang parking dito. Meron maluwag dito sa kabila. Sa tapat niya, but may need a shower. Turn left on 777th Avenue, then take the first left. Puno na. Ay, ay, ay. Turn left. You have 0 hours and 51 minutes until you exceed the 11-hour driving limit. In accordance with the USA Federal Hours of Service Regulation, Section 395.3. Arriving at Love's Albert Lane, on the left. Now, hanap ako ng parking. Talagang puno na. Sunday. Meron akong nakita dito. But wala na siya sa parking ng truck. I mean sa loob ng Loves. You have 0 hours and 56 minutes until you exceed the 11-hour driving limit. In accordance with the USA Federal Hours of Service Regulation, Section 395.3.
kailangan ko lang mag-shower and lipat siguro ako ng parking. Lilipat din naman ako. Shower. Cheers. Buti na lang hindi masyadong busy yung shower nila. Dalawa lang yung nakapila. Pangalawa pala ako. So habang naghihintay ka na yung shower, sightseeing sa mga tinda, mga gamit sa truck. Shower 1. Shower 1, the other side. 686. Yung bagong linis, oh. I'll be back, mga chuy, mga chay. Saglit lang, mga chuy. Lipat ako dun sa Petropas, mas maluwag dun. Hindi ko na pagsiksikan yung aking sarili dito na sobrang sikip. Parang ano ba, elevator. Bakit mo kailangan ipagsiksikan yung sarili mo sa elevator kung meron namang hagdan? Di ba? Sikip eh. Kaya, ilang minutes kaya nakalimutan ko mag-off duty. Hindi namamatay ang truck. Naka-idle siya lagi dahil yung nga sabi ko, parking brake ng trailer yung aking ginagamit, hindi yung parking brake ng truck. Section 395.3.
na yung aking paboritong spot. Wide parking. Parallel. There you go. Woo! Bago ko kayo bibitawan, saglit lang, kunting-kunti lang bago tayo mag-end. Come on. And shout out kay Edmond Flores sa kanyang dalawang anak na si Yuna at saka si Yesabel. And happy birthday. And Johnny Rayos, pa-shout out sa kanyang pinsan na si Felix Pentinio dyan sa McMurray, watching from Lipa City sa aming area. Darren Caldito, shoutout naman kay Marco, palagi akong nagpapa-shoutout sa iyo. Ito na shoutout na kita, Darren Caldito. Maraming salamat. And si Dong Archen, paki-shoutout naman sa aking anak dyan sa Steinbach, si Arvin Dave Nahini. Salamat. Yeah, so tatapusin ko ng video, bibitawan ko na kayo, and I'll catch you guys next time sa aking vlog. Nandito ako ngayon sa Albert Lea, Minnesota, few kilometers bago ang state border ng Iowa. So yung aking destination ay Palmetto, Georgia. Ito ay sa Microsoft. Nakarating na ako doon before, and this is my second time, so alam ko na yung area kung saan ako titigil pagdating doon. But parang napapa-advance yata ako sa aking biyahe, medyo napabilis. Okay, so daghang kayong salamat again sa mga nag-comment. Like, it's okay yung mga comment na bakit ang bago-bago pa ng truck, ang dami ng sira. Well, because it's ginagamit ng truck, so hindi mo maiwasan na may mga tatamang bato, na may aksidente. Okay, tomorrow is not a promise, hindi mo alam kung kailan, no? Kaya laging aware, laging prepare sa mga darating na anumang sakuna. Nga muhampak, yung sa Salmo 91, nga muhampak diha sa kangit-ngit. Ang Diyos nagingon, ubanan ko kadtong mga niila ka na ko nga Ginoo, panilipdan ko sila. Kalimutan ko na. But anyway, daghang kayong salamat. Have a good night, keep safe, and we'll keep on trucking. Good night.